Dear RATV Inspiring Stories, nais ko lang ibahagi ang kwento ng tatay ko. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, pero siya ang dahilan kung bakit hindi kami tuluyang bumagsak. Ako si Miguel, 25 years old, anak ng isang construction worker. Ang tatay ko ay si Mang Lito, isang construction worker. Araw-araw, alas 4 pa lang ng umaga, gising na siya. Pa, mag-almusal ka muna bago ka umalis. Mainit pa ang kape. Uwi ka ng aking nanay. Huwag na mahal, mahuli na ako sa trabaho. Kayo lang muna ang kumain dyan. Ang tatay natin parang hindi nauubos ang lakas, no? Bulong ng aking kapatid. Tahimik lang siya pero ramdam mo na lahat ng pinagdadaanan niya sa buhay. Bago siya lumabas, sisilipin muna niya kami magkakapatid. Mag-aaral kayong mabuti ha. Huwag kalimutan ng mga pangarap nyo. Tsaka siya aalis. Sa construction site, Lito, ikaw naman sa buhat ha. Kaya mo yan. Kaya pa boss, konti na lang, matatapos na to. Hoy, Lito, magpahinga ka nga muna sandali. Kita mo naman ang likod mo, pawis na pawis na. Okay lang, kaya ko. Kaya ko naman to. Kailangan lang matapos ang trabaho natin. Hay nako Lito, kahit talaga pagod ka na, hindi ka marunong magreklamo. Oh, Lito, ingat ka ha. Baka masaktan ka rin dyan. Mag-iingat ka. Opo, boss. Maraming salamat. Isang hapon, umuwi siyang pilay. Pa, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa paa mo? Pag-aalala ni nanay. Wala to mahal, natapilok lang ako. Hindi naman tumalubha. Pa, bakit hindi mo sinabi sa amin? Halika, painumin kita ng gamot. Huwag na anak, huwag na kayong mag-alala sa akin. Kaya ko sarili ko. Pa, konti lang, kumain ka. Nakikita namin na pagod ka. Busog pa ako. Kayo muna ang kumain dyan. Sa banyo, narinig kong umuungol siya habang nagpapahid ng gamot. Kunti na lang. Kakayanin ko to. Sa hindi inaasang pangyayari, nawala ng trabaho ang itay. Pa, wala na tayong bigas. Paano na tayo? Uwi ka ng aking nanay. Pa, kailangan ba natin mangutang? Tanong ng aking kapatid. Huwag muna. Maghanap ako ng paraan. Kinabukasan, umalis siya. Kahit walang kasiguraduhan sa trabaho, pag uwi niya, ay basang-basa siya ng ulan. Ay nako pa, ang lakas-lakas ng ulan, sumugod ka, tinan mo basang-basa ka. Sabi ng aking nanay. Naglakad ako, mahal, para may pagkain kayo bukas. Pa, dala mo ba yung bigas na sinabi mo kahapon? Oo anak, may konting racket ako sa kapitbahay natin. Habang kumakain kami, tinanong ko ang aking tatay. Pa, kamusta ka? Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Dapat kumakain ka rin. Busog pa ako anak, huwag kayong mag-alala dyan. Mahal, sige na kahit konti lang. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Okay lang ako, mahal ko. Ang importante ay kumain kayo dyan. Dumating ang araw ng graduation ko. Oh,
Lito, anak mo pala yan? Ang gwapo naman ah. Oo, siya yan. Pa, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Anak, pasensya na kung ito lang ang kaya ko. Pa, sobra na ang mga ginawa mo para sa amin. Ngayon, ako na ang nagkatrabaho. Minsan, nakikita ko siya nakaupo sa labas. Pa, pahinga ka na muna. Trabaho mo na ang magpahinga ngayon. Salamat, anak. Masaya na ako na nakikitang maayos ang kalagayan niyo. Tahimik lang siya. Ngunit ngayon, alam ko na ang tatay ko pala ay hindi kailanman naging mahina. Tahimik lang siya, pero buong buhay niya pinili ang magsakripisyo para sa amin. Dito ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat RATV Inspiring Stories sa pagtanggap ng aking liham. Lubos na gumagalang, Miguel.